At that moment, kumilos si Yuo para putulin ang nakausling dila ng halimaw. Para ang halimaw ay ganap na hindi na maging isang bakulaw sa antas na yon. Dahil ang kanyang kinahuhumalingan ay ang kawalan ng galang sa mga babae. Gayunpaman, ngayon ay gusto niyang patayin si Zua. Mabilis na sinalo ni Yuo ang bumagsak na katawan ni Zua. Hindi inaasahan ng dalaga na naroon pa rin si Yuo. Hindi niya rin akalain na ang umatake sa halimaw ay si Yuo din pala. Tanong ni Yuo kay Zui, hindi siya dapat magpanik ngayon. Tsaka ililigtas talaga kita dahil hindi ko style ang pagtakas. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin mula sa simula ay upang iligtas ang mga tao. Ang problema ni Zua ay alam niyang nasa level 30 ang level ng halimaw at malayo kay Yuo na level 5. Hiniling ni Yuo sa babae na tumahimik at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Hiniling na lang ni Yuo kay Sui na huwag siyang matakot at umalis kaagad. Samantala, ang halimaw naman na nawalan ng dila at kamay ay iniinda ang sakit. Hindi siya makapaniwala na napakalakas ni Yuo kahit na nasa level 5 pa lang siya. Nagtataka si Zua kung itinatago ni Yuo ang kanyang tunay na level. Muling sinabi ni Yuo na hindi ito mahalaga. Tutal, nasabi na ni Yuo ang tungkol sa pagtatago ng sikreto sa isa't isa. Inulit niya kay Sui na ipaubaya kay Yuo ang lahat. Samantala inis na inis ang halimaw dahil sa sakit. Habang tila tinutukso ni Yuo si Zui, muling inatake ng galit na halimaw si Yuo. Bumalik si Yuo at lubos siyang humanga nang makita ang bokabularyo ng halimaw, nakahawig ng lahi ng tao. Gustong malaman ni Yuo kung ito ay dahil sa mataas na IQ o kung may nagturo sa halimaw na gusto malaman ni Yuo. Kung itinuro ito ni Lord Kang Beast, hindi makapaniwala ang halimaw kung si Yuo na talagang nakakaalam tungkol kay Lord Kang Beast. Ang halimaw ay likas na mausisa kung sino talaga si Yuo. Sinabi ni Yuo na siya ay isang tao lamang na muntik nang mapatay ni Lord Kang Beast. Ngunit alam ng halimaw na hindi dapat pakawalan ni Lord Kang Beast si Yuo. Gayunpaman, sa huli ay nagpatuloy si Yuo at matagumpay na napatay ang halimaw na gorilla. Bilang gantimpala, nakakuha ka ng 3,000 X points bilang kill reward at nakakuha ng level 30 na magic crystal na item. Gayunpaman, hindi masyadong masaya si Yuo dahil inaasahan niyang makakakuha siya ng 5,000 X points. Pinaghihinalaan niya na nangyari ito dahil nadagdagan ang antas ng link, na nagresulta sa nabawasang laro ng XP ngunit sa kabilang banda, si Sui na mas humanga sa kakayahan ni Yuo na pumatay ng isang level 30 na halimaw sa 2 pag-atake lamang. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang level ni Yuo. Pagkatapos talunin ang mga halimaw, hiniling muli ni Yuo kay Suhi na pumunta sa underground shelter sa lalong madaling panahon. Ang antas ng mga halimaw na dumating ay patuloy na tataas. At hindi rin niya alam kung ilang halimaw ang lalabas sa pagkakataong ito. Masyadong delikado para kay Zui ang nasa labas ng mga oras na iyon. Tiniyak ni Sui na may sariling paraan siya para iligtas ang kanyang sarili, ngunit pinagsisisihan niyang hindi niya pinansin si Yuo, mula noong 3 taon na ang nakakaraan. Dahil baka ngayon mag-iba na ang lahat, habang si Sui ay nagpaalam pagkaraan ay biglang nawala na lang parang bula. Sa kabilang banda, tiyak na nalilito si Yuo tungkol sa kahulugan ng mga salita ni Zua, ngunit pinili niyang huwag masyadong isipin ang tungkol dito dahil sa oras na iyon, may mas mahahalagang bagay na dapat harapin. Nalilito si Yuo sa paghawak ng lahat ng gamit sa treasure room. Ang lahat ng mga item na ito ay nakolekta mula sa mga nakaraang labanan. Si Yuo ay tiyak na hindi makayanan na makita ang lahat ng mahahalagang bagay na iyon ay itinapon sa huli. Kinuha niya lahat at dahilan na itatago niya para hindi mawala at ibalik sa principal mamaya. Sa makatuwid, kinuha niya ang lahat ng mahahalagang kayamanan doon. Pagkatapos gawin ang lahat, sisiguraduhin ni Yuo na ang lahat ng mga guro at estudyante ay nagtago sa underground shelter. Gumaan ang pakiramdam ni Elder Yuo, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng babala tungkol sa isang mataas na antas na elite na halimaw na papalapit sa underground protection area. Nakita ni Yuo na ang elite monster ay nasa level 45. Nahulaan ni Yuo na isa itong boss monster na sa wakas ay lumitaw sa underground protection area. Ang bawat isa ay nagtipon. Tiniyak naman ng principal sa lahat na manatiling kalmado. Habang sila ay nasa isang level 40 na silid na sapat na matatag upang makayanan ang mga pag-atake. Kailangan lang nilang kumapit hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Gayunpaman, nabahala ang mga estudyante nang marinig nila ang antas ng silid dahil posibleng ang halimaw na aatake ay may antas na mas mataas sa 40.
Ipinaliwanag ng punong guro na dati nang inatake ng mga halimaw ang Night's Zone na may level 30 lamang. Pagkatapos pagsamahin sa lakas ng ekonomiya ng unibersidad, ang antas ng pagtatayo ng proteksyon ay sa wakas ay naitakda sa antas 40. Kahit nasa antas na iyon, naubos na ng proteksyon zone ang lahat ng pera ng unibersidad at 40 mahiwagang kristal upang matagumpay na maitayo ito. Medyo naaliw ang lahat ng estudyante sa narinig dahil inakala nilang medyo ligtas na ang sitwasyon. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-alala si Ruin Tanchin tungkol kay Yuo na hindi pa dumarating. Gayunpaman, talagang hiniling ni Liu Fang kay Ruin na tumahimik dahil hindi maaring magkaroon ng anumang problema si Yuo doon. Mas dapat kang mag-alala kung ang mga halimaw ay natalo ni Yuo. Alam ni Ruin Tianjin na napakalakas ni Yuo, ngunit nag-aalala pa rin kay Yuo. Biglang may narinig na boses sa pinto. Nagpanik ang mga estudyante dahil akala nila may dumating na halimaw sa pintuan. Pinakiusapan sila ng ibang estudyante na huwag magpanik dahil posibleng hindi level 40 monster ang halimaw. Iyon ay walang dapat ikatakot. Hinulaan ni Liu Feng na isa itong boss monster at hiniling sa lahat na buksan ang pinto. Agad namang pinigilan ng mga estudyante si Liu Feng, gayunpaman, bago pa maabot ni Liu Feng sa pinto, ang pinto ay talagang nasira ng isang malaking sungay. Nagulat si Liu Feng at agad na tumakbo ang lahat. Ang silungan sa ilalim ng lupa ay madaling nasira. Sa sandaling iyon, nagsimulang marinig ang tunog ng mga halimaw. Hindi inaasahan ng halimaw na hindi lang sila ang mahilig gumawa ng mga butas kundi mga tao rin. Ang halimaw na nagngangalang Chitten, na nasa level 45, ay masaya dahil sa mga tao na nagtatago sa isang lokasyon, hindi na kailangang mag-abala sa pag-ikot upang mahuli ang mga estudyante. Tuwang-tuwa ang halimaw dahil makakaiwas ito sa gulo. Si Liu Feng, na nakakita ng pagdating ng level 45 elite monster, ay labis na nagulat, kahit na dati ay sinabi ng principal na walang halimaw na higit sa level 30 ang maaring umatake sa kanilang unibersidad. Ngayon sila ay nakulong sa basement, na nangangahulugang hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Inisip ni Liu Feng kung ano ang maaari nilang gawin sa ngayon. Ang mga halimaw na nakakita kay Liu Feng ay hindi tumetakas, naisip na ang lalaki ay sinusubukang haminin siya. Gayunpaman, ang lahat ng mga estudyante ay piniling tumakas dahil sila ay natatakot na mamatay. Sumuko na sila dahil akala nila walang tutulong sa kanila. Napagtanto ni Liu Feng sa kanyang puso na nagkaroon siya ng napakalaking impluwensya mula kay Yuo, kahit na humarap sa malalakas na elite monsters, nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na sumulong, kahit na ang tapang na iyon ay may nakamamatay na kahihinatnan para sa kanya. Wala nang pakialam si Liu Feng at susubukan niyang labanan ang halimaw kahit na hindi siguradong makaligtas. Susubukan pa rin ni Liu Feng na gawin ito. Kaya't madaling inatake ng halimaw si Liu Feng. Ayaw ng halimaw na ma-delay ang schedule ng pagkain niya. Dahil lang sa delinkwenteng estudyanteng si Liu Feng, na sa tingin ay isang problema lang na tao lamang. Hindi man lang gusto si Liu Feng na mapabilang sa kanyang pagkain. Pinili ng halimaw na durugin si Liu Feng hanggang sa kanyang mga laman loob at sisipsipin siya. Hindi lang si Liu Feng kundi ang halimaw din ang dahan-daang nakaramdam ng parehong sakit sa lahat ng estudyante. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang sumakit mula sa loob ng pagkasira. Sinubukan lang ni Tianjin na protektahan ang mga estudyante gamit ang magic shield, ngunit wala rin siyang magagawa. Masyado pa siyang mahina para protektahan ang lahat. Sa kabilang banda, ang mga halimaw ay nasa sabik, na nakikita ang napakalaking bilang ng mga tao, kahit na ang halimaw ay walang gaanong karanasan. Ang pagkain lamang ng marami ang makakatulong sa pagtaas ng antas nito. Handa ng lamunin ng halimaw ang isang estudyante nang tuluyang umatake ang prinsipal. Sinabihan din ng prinsipal ang halimaw na palayain ang mga estudyante. Desidido ang prinsipal na pigilan ang halimaw na saktan ang kanyang mga estudyante, kahit na kailangan niyang mamatay. Sinubukan ng isang lalaki na pigilan ang prinsipal dahil hindi na kaya ng katawan ng lalaki ang epekto ng paggamit ng mahika. Gayunpaman, ang prinsipal ay hindi natatakot sa lahat hanggat maaari niyang protektahan ang mga mag-aaral, kung gayon ang kondisyon ng kanyang katawan ay hindi magiging problema. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng kidlat ng punong guro ay hindi makakasakit sa mga halimaw. Dahil ang kanilang mga kahinaan ay kidlat, baluti at apoy. Ang halimaw ay madaling umatake at nasaktan ang prinsipal. Agad ding hinawakan ng halimaw ang prinsipal. Kinwestiyon ng halimaw ang kaalaman sa prinsipal, na tila hindi pinag-aral ng mabuti ang kanilang mga tao.
Ang mga tao ay talagang nagkakamali kapag gumagawa ng mahahalagang bagay. Sa kabilang banda, ang kanilang mga tao ay nag-aaral ng seryoso kahit na ito ay napakahirap. Gayunpaman, pinili ng halimaw na huwag ituloy ang pag-uusap, nangako ang halimaw na papatayin ang prinsipal sa isang desenteng paraan. Pinlano sirain ang katawan ng mga prinsipal at iwanan ang kanyang mga lamang loob. Handa ng lamunin ng halimaw ang prinsipal at siguradong angat siya ng isang level. Pagkatapos gawin ito sa puso niya, sumuko na ang principal, pero at least pakiramdam ng principal, nauuna na ng isang hakbang sa senior Y, na naunang principal. Bagamat nagsisisi pa rin siya sa pagkabigo niyang protektahan ang universidad, naramdaman niyang hindi siya isang huwarang punong guro ng paaralan. Gayunpaman, nagtagumpay siya na maipasa ang kanyang mga hangarin at paniniwala sa nakababatang henerasyon. Naniniwala ang principal na balang araw, may isang tao na maaaring magbunyag ng katotohanan sa mundong ito. Nagpaalam ang principal, at nag-hysterical agad ang lahat. Gayunpaman, isang biglaang pag-atake ang dumating. Ang principal ay iniligtas ni Yuo at iyon ang nagpagalit sa mga halimaw. Nakahinga ang lahat nang makita ang pagdating ni Yuo. Humingi ng paumanhin si Yuo sa pagdating ng huli, ngunit determinado akong pagbayaran ang halimaw para sa kanyang mga aksyon. Gagamitin ni Yuo ang unang chain form, isang tactile at espesyal na kasanayan, ngunit determinadong patayin ni Yuo ang halimaw. Ang halimaw na nakakita sa pagdating ni Yuo ay humiling sa kanya na huwag subukang labanan siya dahil sa bandang huli ay pahihirapan niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi natakot si Yuo. Dumating ito sa isang ruso tindig. Ang halimaw ay hindi na kailangang magsabi ng anumang bagay na walang kaparerekon. Agad niyang inatake ang halimaw. Napagtanto ng mga halimaw na si Yuo ay gumagamit ng mga katangian ng apoy sa ilalim ng crit armor. Magulo para sa kanya si Yuo, ngunit napagtanto niyang nasa level 5 pa lang ang lalaki. Nahulaan na ito ni Yuo, at sawa na siya dahil napakaraming halimaw o kaaway ang nagsasalita tungkol sa kanyang mababang antas. Ngunit karamihan sa mga halimaw ay patay na. Agad na inatake ni Yuo ang halimaw ng walang awa. Ang labis na halimaw ay hindi makapaniwala na mayroong isang tao na may ganoong bilis ng katalinuhan at kapangyarihan sa pag-atake. Tiyak na nagalit ang halimaw. Dahil nandoon siya para kumain at hindi pahirapan. Pinili ng halimaw na sumuko dahil ayaw niyang mapahamak at ayaw din niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipaglabang gagawin niya. Ginagamit ng halimaw ang mga mahiwagang kakayahan nito para maimpluwensyahan ang ibang mga estudyante. Alam ng halimaw na hindi kayang patayin ni Yuo ang kanyang mga kaibigan, nakikita ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Tiyak na hindi maaring maging pabaya si Yuo. Inaabisuhan ng system na ang totoong mata ay lumampas sa panahon ng paglamig at pati na rin ang mas mababang anyo ng kasanayan sa chain ay lalakas at lahat ng mga target na katayuan ay maaaring maobserbahan. Doon niya agad na pinagmasdan ang lahat ng kanyang mga kaibigan gamit ang kanyang tunay na mata. Ang isang amplified na bersyon upang ang lahat ng impormasyon na ibinigay ay mas kumpleto. Gayunpaman, napilitan siyang patayin ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Umaasa si Yuo na sila ay magpahinga sa kapayapaan habang siya ay maghihiganti sa kanila. Ang mga halimaw na nakakita sa kanya ay natural na nag-iisip na si Yuo ay isang malupit na tao na kayang pumatay ng kanyang mga kaibigan nang hindi kumukurap. Kaya naman, binuhay ng halimaw ang mas maraming estudyante na nagbid sa ibang mga estudyante at ginawa silang isang uri ng mga zombie. Ang mga halimaw ay hahayaan na patayin si Yuo ng kanyang mga kaibigan. Habang si Yuo ay nahirapan dahil sa pagitan ng kanyang mga kaibigan na patay at buhay, lahat ay halo-halong. Ang mga halimaw sa kabilang panig ay naghihintay sa kung ano ang gagawin ni Yuo sa oras na iyon. Ang mga halimaw ay naghihintay kung pipiliin ba niyang iligtas ang kaibigan? May iligtas kaya niya silang lahat? Tinanong ni Liu Feng kung sino ang ibibigay sa kanya. Hiniling niya kay Yuo na mag-focus sa halimaw na mag-isa. Sinabi rin ni Ruin Tanjin. Noong panahong iyon, lumikha si Yuo ng salamin ng katotohanan. Espesyal na epekto. Ang epektong ito ay nagsisilbing paghiwalayin ang espasyo, na gumaganap bilang isang uri ng kalasag ng espasyo. Pagkatapos ay ipapaliwanag ni Yuho na ang isang maliit na bahagi ng mutant na mga disipulo ay mga buhay pa. Kaya naman hiniling niya sa dalawa na mag-ingat na huwag silang masaktan. Hiniling din niya sa dalawa na sundin ang kanyang mga senyales, hindi gugustuhing masaktan ang sinuman. Naisip niya sana ang mga espesyal na epekto ng salamin ng katotohanan at kalasag na granada na maaring pagsamahin at baguhin ng maayos,
ngunit ang depensa ay masyadong pasibo at limitado rin ang oras ng paggamit. Kailangan niyang patayin ang halimaw bago maubos ang oras. Sa makatuwid, sinadya ni Yuo na mabilis na pumasok, habang walang kamalay-malay ang halimaw. Hindi naman sa natatakot siya, ngunit ayaw lang niyang durugin siya hanggang mamatay. Sa kabilang banda, laking gulat ng halimaw nang mapagtanto na may kanya na turret na nakatutok sa kanya na may mabangis na firepower. Agad namang nilapitan ni Yuo ang halimaw at siniguro na hindi ito makakatakas. Pagkatapos ay nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-atake sa pares ng mga pakpak na gumugulo sa kanya. Pagkatapos masira ang pakpak, nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-atake. Nang masira ang mga pakpak, nakaramdam ng sakit ang halimaw. Nakiusap siya kay Yuo na itigil ang kanyang pag-atake at nagmakaawa na iligtas ang kanyang buhay. Palihim na ginamit ni Yuo ang kanyang tunay na mata para tingnan ang buong detalye ng halimaw. Samantala, inisip ng natarantang halimaw na sinusubukan ni Yuo na pigilan ang mutation nito. Gayunpaman, imposible ito at maaaring nagkataon lamang. Hindi pa rin sumuko ang halimaw. Sinubukan niyang salakayin si Yuo na maaaring mamatay kasama niya. Gayunpaman, syempre, sobrang kumpiyansa si Yuo na kaya niyang talunin ang mga halimaw. Matagumpay ding napigilan ang mutation skill ng monster. Nagpanik ang halimaw, dahil hindi nagkataon lang ang mutation failure. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung paano nalaman ni Yuo kung ano ang iniisip niya. Nilalayon ng halimaw na gamitin ang mutation skill para sa malakihang pagpatay, isang kasanayang itinuring niyang angkop para sa ganoong uri ng one-on-one combat monster na naubusan ng mga ideya. Subukang tumakas sa isang ligtas na lugar upang bumili ng oras at maghintay para sa pagkakataong mag-mutate. Pinili ng halimaw na umalis, ngunit gagawin ni Yuo. Ngunit si Yuo ay mayroon ding 10 segundo na natitira upang gamitin ang unang chain form. Hindi palalampasin ang pagkakataon na ito. Hiniling niya sa halimaw na huwag mag-alala. Siya lang ang may huling skill, napapatay agad sa halimaw dahil ayaw na niyang mag-aksaya ng maraming oras. Kinuha ni Yuo ang Crimson Star. Sa oras na iyon, itinusok ni Yuo ang kanyang espada sa lupa, na lumikha ng dimensional distortion na mukhang kamangha-mangha. Kahit na ang umupo at halimaw ay naisip na ito ay isang ilusyon. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay isang dimensional distortion. Sinasabi ng alamat na ang kapangyarihan lamang ng isang hari ang maaaring magdulot ng kaguluhan at espasyo at mga sukat tulad nito. Kaya hindi niya inaasahan at hindi naniniwala na ang isang kabataang tulad niya ay maaaring mag-activate ng ganoong kapangyarihan. Kaya tinanong niya kung sino si Yuo. Gumagawa si Yuo ng bolang apoy sa dulo ng kanyang daliri. Habang sinasabi na ang baba ay dapat mag-alala tungkol sa kanyang sarili dahil ang mga surot ay tila hindi tumitingala sa mabituing kalangitan. Bago mapahiga sa lupa, kaya't bibigyan ni Yuo ng pagkakataon ng nilalang na makita ang napakagandang langit na iyon.